Hello sir. Ma'am, sir, good afternoon po. So guys, nandito po yung client na may-ari ni Baby Care. Kung natandaan niyo po siya, siya po yung may history for blood parasite yung mother. Po, siya po. So, yan po yung video ko guys kung nakita niyo sa page at sa YouTube. Yung nakikita niyong baby na puppy na yung umihi na may kasamang dugo. So, ikukwento ni sir kung bakit, tatanong natin si sir kung bakit niya po pinawilp at bakit kami po, ako po or Monlic Whelping Service po yung napili ni sir. So, sir, pwede po bang mag-ask kung bakit niyo po pinawilp at dinala sa amin si Baby Care po? Ayun po. So, noong May 1 na nanganak po yung mama dog ni Kiro, si Pila. Tapos, long story short, na hindi po pinalad, siya lang po yung lumabas. Tapos yung dalawa niya na kasama is kasama rin ng mama dog na graduate. And wala kaming ibang choice kasi syempre gusto namin mabuhay si Baby Kiro. That time, sobrang liit niya pa. Tapos ang nangyayari, meron din siyang case ng blood parasite and hindi pa solid yung poop niya. So binigay sa amin nung vet, si Ma'am Beth. Opo. Para recommend niya. So wala rin kaming ibang alam, first time din namin ma-experience to. So ayun, pumunta kami dito hoping na tulungan din kami kay Kiro. So yun yung kwento. So talaga nung time na yun, medyo devastated kami dahil ang layo namin from Quezon City. Tapos binahe namin siya day after namin madala si Pila sa Aqua-Mission. Opo. Saan po kayo ulit, sir? Saan po yung location ulit, na? Sa may Caloocan po. Caloocan. Caloocan South. Caloocan South. So, napakalayo ng pinanggilingan ni Baby Kiro. Si Dr. Vida. Vida, no? Vida po. Sir. Actually po, hindi ko naman po talaga si Dr. Vida. Hindi ko po siya talaga kilala din, sir. So, siguro, siya po yung habang naghahanap siya, ang kwento ni Doc, naghahanap daw siya sa page kung sinong pwedeng mag-alaga kasi nga nawala na po si Mama Dog. Nag-collapse guys after po manganak kasi may history po ng blood parasite. Kasi ang blood parasite talaga guys, napaka-risky sa Mama Dog pag nanganak. So, depende na lang po talaga, meron nang nakaka-survive pero bihira po talaga, pero mostly po talaga ma'am sir, nag-collapse po talaga after po ng after po manganak. So si Baby Kiro kasi tawag nila ni sir. Bakit nga po Baby Kiro? Baby Kiro kasi lahat ng pangalan ng mga dogo namin, si Mrs. ang nagpapangalan, lahat yung translation ng yellow, even yung mama niya si Pila. Yes. Ibig sabihin din ng pangalan niya yellow. So nag-isip kami ng something relevant. Kaya Kiro, Japanese siya na translation ng color yellow. Oh. And then guys, so that time sabi ko kay Doktora, sige po, idalhin na po agad para po maagapan po natin. Kasi po, nung pagbaba po nila ni Sir at Ma'am sa sasakyan po, nakita ko po si Baby Kiro, kasi Kiro na talaga tawag namin sa kanya. As in, miracle baby na po talaga siya. Pagkakita ko po talaga guys, basa yung poop, watery, and then nagwo-worry na ako. So ayaw ko ipakita kay ma'am tsaka kay sir yung worry ko din kasi gusto kong palakasin yung loob nila dahil si ma'am umiiyak na. So pagdating po dito sa loob, so sinasuction ko, nilagay ko na po siya doon sa incubator, and then may oxygen na din.
So, biglang umihi na may kasamang blood. So, doon po ako nag-worry ng gusto, guys. Kasi, first time po sa wellbeing services ko dito sa center po namin is ganong scenario, ma'am, sir, na may umiihi ng dugo. So, mostly, ang experience ko, nagtatae, nanghihina. Pero kay Baby Kero, iba sa kanya, umihi siya ng dugo. So, nagtanong naman po ako sa dalawang vet, Ma'am Vida, normally daw po yun pag may history po ng blood parasite. So, very risky po talaga. Kahit si Baby Kero, sabi ni doktora, may possibility talaga na hindi niya kakayanin. So, ako, syempre gusto kong gawin ang lahat para mabuhay si Baby Kero. So, may pinatake po kami na gamot. Sir, no, ma'am? Opo, may pinatake po kami ng gamot. Kasi wala po talagang pwedeng igamot pag may blood parasite. Kundi, antibiotic. Tama po, sir, sinabi ni doktora. Pero hindi po pwede siyang mag-take na antibiotic kasi 2 days pa lang siya nung time na yun. Opo. So, hindi pa po kakayanin ni Baby Kero, guys. Kasi po, pwede pong yung kidney niya masira po or di kaya yung liver niya. So, hindi pa po talaga pwede sa mga newborn ang antibiotic. So, meron po kaming gamot na pinatake sa kanya na safe sa newborn puppy. So, thanks God. At ayun na, makikita nyo na po si Baby Kero. Ganyan na po siya kakulit. Kulit niya na. Parang hindi siya nagkaroon ng sakit. Ayan. So, talagang miracle puppy talaga si Baby Kero. At talagang para talaga kay ma'am tsaka kay sir. So, ngayon, sir, tanungin kita, anong masasabi nyo po sa services po namin? Ayun po. So, nung una, sobrang nag-aalala kami dahil wala kaming idea dito sa wellbeing services. Pero yun, grateful naman kami kay Ma'am Beth tsaka sa service ng wellbeing center kasi talagang nung time na kailangan namin ng update, even kahit na mga alauna ng daling araw, nagre-reply agad si Ma'am, tas may video na kasama. Ayun, tas every step na ginagawa nila para kay Baby Kero ay sinasabi din nila sa amin, tsaka kung ano yung mga kailangan, ano yung dapat namin i-expect, even kung kailan kami pwedeng dumalaw. Ayun, so overall, sobrang okay, Ma'am Beth. Salamat sa aalaga kay Kero. At ganito na siya kakulit din na. Nung una, lungkot talaga kami kasi sabi namin, natatakot na kami dahil baka meron pang isang graduate kasama ng mama niya. And ito, masaya kami dahil ang kulit niya na ngayon. So, ayan. Thank you, sir, ma'am. Si ma'am ayaw magpakita, guys. Ang ganda-ganda naman ni Shy type. Opo, shy type. Ayan po. Thank you, sir, ma'am, sa tiwala po sa services po namin, sir. So, God bless po. Kayo na po bahala kayo, Baby Care. Ayan. Thank you po. So, ayan, guys. Thank you. Bye-bye. Bye po. Thank you, sir. God bless po.